for this month of March. Let us continue to feel the presence of God, and let us praise the name of Jesus today. Hallelujah, for this is the day that the Lord has made. Come on, let us sing this song. There's a light which shines with hope and grace. It's the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, we'll rejoice and be glad in it. Rejoice, we'll rejoice and be glad in it. Hey! It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. Yeah. Yes, Lord God. This is our declaration today. We will leave behind whatever happens, Lord. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. The Lord has made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Come on, give God a praise and He deserves. Thank you, Jesus. Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus. And ano man po ang ating po mga pinagdadaanan ngayon, lagi ko pong sinasabi, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Today ay month na po ng December at syempre, new month means new series at ang ating pong series for the whole month of December is this, You Better Watch Out. Parang kanta lang, Pastor, ano? Ano po yung mga life-changing lessons na matututunan po natin mula po sa pagkakasilang ng ating Panginoong Hesus na si Jesus Christ, no? No, napakaganda po ng ating mga nakahanda pong mga series, kaya po be excited, itag nyo na yung inyong mga friends, yung inyong family, yung inyong mga classmates, workmates, and syempre, isend nyo na rin to sa mga GC ninyo para at least makapakinig po yung ating po mga kababayan, mga classmate, o anumang klaseng GC, ano, para at least makaparinig po sila ng mga life-changing lessons
mula po sa pagkakasilang ng ating Panginoong Hesus. Now, may tanong ako sa inyo sa umaga, tanghali, hapon, depende ng oras po kayo nanonood ngayon, no? When life break your plans, what will you do? Kung sakaling, nasubukan nyo na ba yan, yung meron kang plano, naka-layout na, nakaplano na siya, naka-schedule na siya, tapos biglang nabaliktad, yung, alam mo yun, usually, ang tawag po natin dito ay interruption. Yung okay na yung plano mo, tapos biglang nagkasakit yung anak mo, yung okay na yung plano mo, tapos biglang may nagkasakit sa pamilya, okay na yung plano mo, yung budgeting mo ng pera, tapos biglang may nangailangan. Alam mo yun, yung okay naman yung plano mo, tapos biglang nag-traffic, biglang may na-aksidente, tapos nabago yung schedule mo, biglang nagkaroon ng bad news sa work man ito, sa school, or even sa ministry. Now, tanungin kita ngayon, what if yung inakala mong istorbo, what if yung inakala mong, alam mo na, interruption, ay in fact isa palang divine intervention? At yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ganito po kasi yung nangyari kay Joseph, yung earthly o yung foster father ni Jesus Christ dito sa lupa. Si Joseph was a simple carpenter. Isang simpleng lalaki na naghahanda na sa kanyang kasal, kay syempre sa kanyang soon-to-be wife na si Mary, tapos nagbi-build na siya ng kanilang tahanan, tapos nagpaplano na siya for their future. Tapos biglang nalaman niya na yung kanya palang fiancé, yung kanya mapapangasawa na si Mary, ay nagdadalang tao. Kaya lang ito masakit. Hindi siya ang ama. Yan. Imagine mo kung ikaw yung nasa kalagayan ni Joseph, guguho ang yung pangarap, yung alam mo yung ganda na ng plano mo, tapos biglang may interruption, biglang merong seemingly bad news, di para kay Joseph masisira ang kanyang reputation. Alam niyo po, ganun minsan ang ating buhay. Meron po tayong mga sarili-sariling plano, tapos meron pong mga unexpected events, nawawasakin lahat ng momentum mo, ng peace mo, yung comfort mo. But the million-dollar question na sasagutin natin sa umaga, tanghali, sa gabi, depende anong oras kayo nakakapanood sa ating pong online samba, paano tayo magre-respond kapag ka ang plano ni Lord in-interrupt yung plano natin? Tignan natin. Makikita po natin ang mga sagot doon sa planong yan sa life application principle na makikita po natin sa response ni Joseph doon sa nangyari sa kanyang, alam mo yun, pinakamamahal na si Mary. Now, I want you to open your Bible sa Matthew chapter 1, verses 18 through 25. Basahin ko po sa inyo. Sabi po ng verse 18, "This is how the birth of Jesus, the Messiah, happened. His mother Mary was engaged to marry Joseph, but before they married, he learned that she was expecting a baby. She was pregnant by the power of the Holy Spirit." Sabi po ng verse 19, Mary's husband, Joseph, was a good man. Sa iba pong version, righteous man. Sabi po ng Bible, he did not want to cause her public disgrace, so he planned to divorce her secretly. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang Book of Matthew was written. Ito po ay sinulat ni Matthew para po ipakita sa mga Hudyo yung pagiging king ni Jesus Christ. Kaya po, makikita nyo po sa Book of Matthew, kung titignan nyo po ang writings niyan, makikita nyo may mga genealogy, tapos yung mga, alam mo yun, yung pinanggalingan ni Jesus Christ, para ipakita sa mga audience, yung mga audience nito ay mga Hudyo, para ipakita na itong sinasabi niyang Jesus ay yung soon coming king from the Old Testament scripture, papunta doon sa kanilang panahon. Now, ito pong pagkakataon pong ito po yung story ng Christmas na kung saan nag-umpisa po sa pamamagitan ni God, listen to this very carefully, God breaking Joseph's plan so he could reveal his perfect plan. Naku, napakaganda po niyan. The story of Christmas began with God breaking Joseph's plan so he could reveal his perfect plan. Tignan natin yung tatlong hakbang ni Joseph sa Matthew chapter 1, verses 18 hanggang 25, na nagtuturo po sa atin kung paano tayo tumugon kapag yung plano ng Diyos ay biglang nag-intervene, o sa terminology ng iba, yung plano ng Diyos biglang sumingit sa plano mo. Join me in our topic entitled, When God Breaks Your Plans.
Let me repeat it. When God breaks your plans. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, depende anong oras po kayo nakakapanood sa ating pong online na pananambahan. How do we respond when God's plan interrupts your own plan? Sabi po ng verse 18, this is how the birth of Jesus, the Messiah, happened. His mother, Mary, was engaged to marry Joseph. But before they married, he learned that she was expecting a baby. Sabi po ng verse 19, Mary's husband, Joseph, was a good man. Sabi ko nga po kanina, sa iba pong version, righteous. He did not want to cause her public disgrace. So he planned to divorce her secretly. Paano po mag-respond sa plano ng Diyos na nag-i-interrupt sa sarili nating plano? Number one, respond with compassion. Come on, type that in the chat, compassion. Listen to this very carefully. When God interrupts our plans, we must respond with compassion. Makikita niyo po sa verse 19, ang sabi po ng Bible, Joseph was a good man. Sa ibang version, paulit-ulit kong sinasabi para mabigyan po ng diin, yung word po na righteous man. Yung Greek word po dyan ng good o yung righteous, galing po yan sa salita pong Greek na dikaios o dikaios, na ang ibig sabihin po, one who aligns with the standard. Ito yung standard mo, ito yung standard ng Diyos. Sabi po sa Greek niyan, one who aligns with the standards of God. Dahil si Joseph ay just, righteous, good man, sabi rin ng scripture, he did not want to cause her public disgrace. Sumusunod siya sa kautusan ng Diyos, naka-align yung kanyang heart sa heart ng Diyos, kaya lang, hindi lang siya basta namumuhay na may kabanalan, siya rin ay may compassion. Kaya nga po ang legal na may legal right po si Joseph, according to their law, sa Deuteronomy chapter 22, na i-expose si Mary publicly. Legally po, pwede niyang ipahiya si Mary. Tanong, legal po ba yun sa batas nila? Yes, according to Deuteronomy chapter 22. Pero imbis na ipahiya niya publicly si Mary, pinili niya ang awa kaysa sa galit. Dito po sa scripture, pinakita po na si Joseph, hawak-hawak niya po yung magandang dalawang katangian na makikita po natin na katotohanan sa scripture. Yung salita pong holiness at saka yung compassion. Kasi may nangyari sa kanya, pero hindi siya nagwala, hindi siya lumayo sa Diyos. May nangyari sa kanya, pero hindi siya nagtampo kay God. May nangyari sa kanya, pero hindi niya sinaktan si Mary. Mga kapatid, what can we learn from this? Kapag may nangyayari po sa buhay natin, kagaya ni Joseph, na seemingly hindi natin gusto. Kasi si Joseph, napakaganda na ng plano, inaayos niya na yung kanyang titirhan, okay na, mag-iisang dibdib na sila kasi engaged na sila. Pero imbes na ma-disappoint, imbes na alam mo yun na magwala, anong ginawa niya? Nakinig pa rin siya sa ating Panginoon at meron pa rin siyang compassion sa kanyang puso. Kapag may nangyayari, mga kapatid, paano po natin ito ma-apply sa ating buhay? Kapag may nangyayari po sa buhay natin na hindi natin gusto, minsan nadidisappoint tayo, nasasaktan tayo, minsan nadidismaya tayo sa ating mga situation. Ngayon ang tanong, do you react with bitterness o magre-respond ka ng merong mercy? Magre-respond ka na may grace? Magre-respond ka na merong compassion? Alam niyo kung puno po ng galit ang puso ni Joseph, hindi niya maririnig ang boses ng ating Panginoon. Pero dahil puno ng compassion ng kanyang puso, dahil naka-align yung kanyang heart sa standard ng ating Panginoon, malinaw na narinig niya ang boses ng ating Panginoon. I want you to listen to this very carefully. Sometimes, God tests our hearts through interruption. Let me just repeat it. Kung minsan po susubukin ng Diyos ang ating mga puso sa pamamagitan ng mga interruption. Come on, type that in the chat, interruption. Tanong, ano yung mga seemingly ini-interrupt ni Lord na mga plano mo? Yan, yung may mga biglang nangyari, yung seryoso ka, tapos biglang may tumawag, ano yung mapapamura ka ba? May inis ka ba? Magtataas ka pa ng boses? Yung seryoso ka, tapos biglang ini-interrupt ka, may mga nagtatanong. Nasubukan mo na ba yan, yung seryoso ka, tapos biglang kinukulit ka ng mga bata, ng mga pamangkin mo? O kaya seryoso ka nag-iisip, tapos may kakatok sa'yo sa kotse, may kakatok sa'yo sa kwarto.
Kapag ka merong biglang nag-i-interrupt sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mong mangyari, huwag ka agad mag-react. Tanungin mo si Lord, Lord, ano ang tinuturo mo sa akin? Some of us are experiencing it right now. Ang ganda-ganda ng 2025 mo, tapos biglang may ma-hospital sa inyo. Ang ganda-ganda ng plano mo, tapos biglang babagsak ka sa examination. Ang ganda-ganda ng plano mo, tapos biglang may ma-accident sa pamilya nyo. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na hindi lahat ng interruption ay masama. Minsan, tinetesting ni Lord ang patience mo. Let me just repeat it. Hindi lahat, minsan, kadalasan, hindi lahat ng interruption masama. Minsan, tinetesting ni Lord ang pasensya mo. Hindi lahat ng interruption ay masama. Minsan, tinetesting ni Lord ang humility mo. Humble ka ba enough na umamin ng iyong pagkakamali? Minsan, ang mga interruption hindi masama kasi tinitignan ni Lord kung willing ka na ba talagang mag-serve sa Kanya. Kaya instead of complaining, minga ka ng malalim. Breathe in, breathe out. At sabihin mo, tanungin mo si Lord, Lord, what are you shaping in my heart right now? Kaya tandaan niyo po yan, yung humility, yung, alam mo yun, yung patience, yung love. Kaya minsan mapapansin mo si Lord mismo ang magsiset up ng interruption para ano? Para ma-stretch ang love mo. Minsan si Lord ang magsiset up ng interruption para ma-stretch yung patience mo. Minsan si Lord ang magsiset up ng interruption para ma-testing yung humility mo. Kaya pag meron kang compassion, compassion positions you to hear God clearly. Ulitin ko po. Compassion positions you to hear God clearly. Naalala ko po yung isang sculptor, no, yung naggagano ng mga nagde-design ng mga statwa. Sabi niya, anong ginagawa mo diyan? May nagtanong sa kanyang bata na inosente, I'm doing a statue. Blah 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 blah. Tapos tinatanggal ko yung mga bagay na hindi nakakatulong para hindi makita yung gusto kong maipakita. Alam niyo ano pwede nating matutunan dito? Ganon minsan sa ating buhay. Kasi si Lord concerned sa atin, hindi sa comfort natin, although binibigay din naman yan ni Lord, but God is more concerned in our character, listen to this, rather than our comfort. Kaya minsan si Lord, bubulabugin ka sa comfort mo para ma-form yung character mo. Why? Kasi si Lord, yung ating sculptor, meron mga tinatanggal pa sa atin. May tinatanggal pa konting kayabangan, may tinatanggal pa na hiya, may tinatanggal pa na, alam mo yun, na hindi pagmamahal, hindi pagpapatawad. Kaya gagamitin ni Lord yung anumang situation sa life mo para mag-intervene siya, mag-interrupt siya, para baguhin tayo at makita natin yung dakilang pag-ibig o yung plano ng ating Panginoon. Kaya yung sabi ko kanina, God wants to see yung Christ-likeness sa ating pambuhay. If you're a follower of Christ, if you're a Christian, God's goal is not for you to be comfortable. God's goal is for you to, alam mo yun, maging Christ-like yung ating po mga karakter. Kaya yung pride, yung impatience, yung, alam mo yun, yung harshness, tatanggalin yan ni Lord, palalabasin yan sa buhay natin para ano? Para lumabas lalo ang compassion natin. So, anong gagawin natin kapag si Lord ininterrupt yung plano natin? Unang-una po sa lahat, we need to respond with compassion. Pangalawa, sabi po ng verse 20, But after Joseph thought about this, napag-isip-isip po ni Joseph, eto na, an angel from the Lord. Iniisip niya, paano ko kaya i-divorce to? Silently. Sa batas nila, sabi ko kanina, Deuteronomy 22, pwede niyang ipahiya yon si Mary because of her, alam mo yun, unfaithfulness. Kaya lang, hindi naman pala nagloko si Mary. It was the Holy Spirit who made it possible para magkaroon siya ng baby sa loob. Kaya sabi niya, verse 20, but after Joseph thought about this, ito na, an angel from the Lord came to him in a dream. Uy, nanaginip. And the angel said, Joseph, son of David, ibig sabihin, nasa lineage ni David, don't be afraid to accept Mary to be your wife. The baby inside her is from ano daw? Not from another man, is from the Holy Spirit. Sabi ng verse 20, sabi ng verse 21, she will give birth to a son. You will name him, ito na, Jesus. Give him that name because he will save his people from their
sins. Sabi po ng verse 22, all this happened to make clear the full meaning of what the Lord said through the prophet. Verse 23, the virgin, ito na, ano to? Prophecy ito. Kaya di ba sabi ko kanina, ang book of Matthew, punong-puno po yan ng mga writings ni Matthew na kung saan kino-quote niya, pakinggan niyo maigi, kino-quote niya yung mga Old Testament scriptures and passages para i-prove na yung Jesus Christ na sinasabi namin, siya yung fulfillment ng mga Old Testament prophecies. Kaya pagdating sa verse 23, the virgin will be pregnant. Uy, prophecy yan sa Old Testament. And will give birth to a son. They will name him, ang ganda nito, Emmanuel. Emmanuel means God with us. Ano yung respond dapat natin kapag ka nag-i-intervene si Lord sa plano natin? Una, respond with compassion. Pangalawa, respond with clarity. Kanina, compassion. Pangalawa, clarity. Come on, type there in the chat, clarity. Brothers and sisters, when God interrupts our plans, we must respond with clarity. Kailangan malinaw muna bago ka gumalaw. Si Joseph, i-divorce ko ba to? Ano bang gagawin ko? Bago siya kumilos ng isang bagay na posibleng pagsisihan niya o makasakit sa kanya o makasakit sa ibang tao, malinaw muna dapat. Sa verse 20, sabi ng angel of the Lord, do not fear. Yung sinabi ng angel of the Lord na do not fear, pagpapakita po ito na si Joseph, meron po siyang private struggle. May struggle po si Joseph. Tao po si Joseph, hindi po siya Diyos. Hindi rin po siya anghel. Si Joseph po may takot. Alam mo yun, may lungkot. Siyempre, mahal niya itong babaeng ito eh. Pero binigyan siya ng isang statement ng ating Panginoon. Malinaw. It was from the Holy Spirit. Sabi ng Bible, at pangalanan mo siya. Di ba ang linaw? From the Holy Spirit, pangalanan mo siya. Hindi Joseph Jr., hindi kung ano-ano pangalan mo dyan. Ang ipapangalan mo, Jesus. Why? Kasi may purpose. Siya yung magliligtas sa mga tao. Mga kapatid, ano pwede natin matutunan dito? This interruption was not a disaster. It was a divine destiny. Yung pangyayari pala kay Joseph, ay destiny pala ito na kung saan ilalabas ni Maria yung ating tagapagligtas. Kaya nga si Matthew, sinite niya yung Isaiah chapter 7 po yan. Hundreds of years ago, bago isilang si Jesus Christ, may scroll na ni Isaiah. Pinapakita na sa'yo, pakinggan niyo maigi, for Joseph, at first, it was confusing. But God was fulfilling something. Yung prophecy. Therefore, yung masakit na pangyayari sa buhay ni Joseph, bahagi pala yun ng matagal ng plano ng Diyos. Ano pwede natin matutunan? Sometimes, meron kang mga mahihirap na pinagdadaanan sa buhay mo ngayon. Sometimes, nai-interrupt ka kasi, enjoy naman kami, bakit bigla akong nasaktan? Enjoy naman kami, bakit bigla akong mawawalan? Bakit mawawalan ako bigla ng trabaho? Bigla akong iiwan ng mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan? Biglang ganito ang mangyayari sa akin? May mga masasakit na situation sa buhay natin, pero bahagi pala ito ng dakilang plano ng Diyos. When God intervenes your plan, respond with clarity. Kaya kapag ka-confused ka, pakinggan maigi, when you are confused, what is happening in my life? Biglang nagkasakit si ganito, biglang na schedule ko, blah, 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 blah. Biglang all of a sudden, may matinding problema. Listen to this very carefully. Kapag ka nag-i-intervene si Lord at ginagamit niya yung seemingly mga confusing situation, seek God's voice through His Word. If you want to hear God's Word, if you want to hear God's voice, read His Word. Kapag ka nalilito ka na, huwag ka agad magpapanik. Hanapin mo muna yung boses ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Why? Because interruptions often produces revelation. Inire-reveal ni Lord yung plano niya sa'yo. Kaya bago ka magpanik, isik mo muna yung clarity ng ating Panginoon. May purpose si Lord sa mga pinagdadaanan mong problema. Like Joseph, akala niya ito na yung end ng kanilang love story ni Mary. Like Joseph, akala niya paano na baka mamatay itong si Mary pag in-expose ko siya. Hindi niya alam na may dakila palang layunin si Lord sa mga interruption na kanyang pinagdadaanan.
Yung akala mong problema, may plano pala si Lord sa'yo. Kaya every time na meron kang seemingly cloudy, type nyo nga sa comment section, cloudy. A while ago, meron akong mga kausap, no, ng mga young people, at sabi ko sa kanila, alam nyo, merong navigating system na sinusunod ng mga pilots. At every time na meron silang mga pinagdadaan ng mga turbulence, cloudy yung harapan nila, di nila makita. Pero makikita mo, bakit nila sinusuong yung ganito kakapal na clouds? Bakit nila sinusuong yung ganito kakapal na mga cloudy na situation? Tapos makikita ka, biglang lalabas na lang sila sa isang sobrang dilim na cloud. So, it's because of their system of navigation. Pag sinabi ng kanilang radar, cloudy yan, pero idiretso mo lang, makakalabas ka dyan. Ang nangyari, oo nga, no? So, yes, magaling yung mga pilots, pero mas magaling yung navigation. Kasi nagtitiwala sila sa sinasabi na tama ang iyong dinadaanan. Pakinggan nyo maigi. Ganon din sa buhay. Sa buhay po natin, meron po tayong GPS. Hindi ito global positioning system lang. It is God's positioning system. That whatever you are facing right now, I don't know kung anong klaseng cloudy situation. Perhaps sa mga estudyante, cloudy yung future mo. Yung iba naman sa ating cloudy yung relationship. Magkakaayos pa ba kami sa family? Yung iba naman cloudy yung finances ko. Kaya pa ba namin makaangat sa aming finances? Makakabayad pa ba kami ng utang? Yung iba naman cloudy yung situation sa kanilang health. Gagaling pa kaya ako? You see? Kapag ka may cloudy na situation, you trust God's GPS, yung God's positioning system. It's the Word of God. Kasi ang Word of God, nagbibigay po siya ng clarity. Lord, hindi ko po kaya. Sabi ng Bible, you can do all things through Christ who strengthens. I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, wala pang bayad. Si Lord ang magpo-provide. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mukhang nakikita mo, sa Gcash mo, sa wallet mo, walang-wala na. But God will provide for you. You just need to trust God's positioning system. Yun yung salita ng ating Panginoon. Kay Joseph, clarify ni God yung kanyang plano. At nung nakita ni Joseph na may plano pala si God sa interruption na dinadanas niya, it became clearer to him. And Joseph did not delay to obey. Listen to this. Don't delay to obey. Kapag alam mong si Lord na ang nagsasabi sa yung gawin mo na, kapag ka malinaw na si Lord na nagsasabi, hindi ka dapat magpatumpik-tumpik pa. Kinakailangan mong sundin ng ating Panginoon. Pastor, nahihirapan ako, cloudy. Basta sinabi ni Lord, kakayanin mo. Basta sinabi ni Lord na malalampasan mo. Ulitin ko po, respond with clarity. Kapag ka may cloudy na situation at walang clarity, go to God's Word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Point number 3. Sabi po ng Bible sa verse 24 and 25. Naginip siya. Sabi ng verse 24, when Joseph woke up, he did what the Lord's angel told him to do. Ginawa daw niya. Kung ano yung sinabi ng anghel. He married Mary. Verse 25. But Joseph did not have sexual relations with her until her son was born, and he named him Jesus. Sa iba ganito. Sabi ng Bible, kinasal na sila, pero hindi pa rin niya sinipingan si Mary hanggat hindi na iluluwal si Jesus. Respond with compassion, respond with clarity. Pangatlo, paano ako magre-respond kapag kayong plano ko nag-intervene yung plano ni Lord sa plano ko, nag-interrupt. Pangatlo, respond with compliance. When God interrupts our plans, we must respond with compliance. Sabi po ng verse 24, Joseph did as the angel of the Lord commanded him. Ginawa ni Joseph kung ano yung inuutos ng anghel ng Panginoon. No negotiation. Baka naman. Baka pwedeng ganito. No negotiation, no hesitation, wala nang debate sa angel, wala nang delay, tinanggap niya si Mary. Inako niya yung responsibilidad ng pagiging foster parent o pagiging foster father ni Jesus Christ. Kaya sa verse 25, hinighlight yung disiplina ni Joseph. Imagine niyo,
Uy, wala yan dyan. I mean, wala yung direktang sinabing discipline, pero makikita mo, yung discipline na sa mga passage niyan, hindi niya ginalaw si Mary until na ipanganak si Jesus Christ. You see, nandun yung kanyang purity, nandun yung kanyang submission sa ating Panginoon. Pakinggan niyo po ito maigi. True obedience is immediate, complete, and costly. Ang tunay na pagsunod, immediate yan. Pag sinabi ni Lord na magbago ka na, okay na yan, suko muna kay Lord. Huwag ka na magtira. Kung sinabi ni Lord, i-delete mo na yung mga applications sa cellphone mo na hindi nakakatulong sa pag-grow mo, na mga hindi magagandang papanoorin, burahin mo na. Immediate, complete, and costly. Listen to this. When God interrupts your plans at may sinabi si Lord, huwag mo nang i-delay kasi God is pleased doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. If you obey, doon mo nakikita na grabe yung pain pala na naranasan ko, meron palang purpose si Lord. Yung mga confusion na naranasan ko, may purpose pala si Lord. Kagaya ng sabi ko kanina, yung piloto po na nasa gitna ng ulap, pinagkakatiwalaan lang nila kung ano yung sinasabi ng kanilang GPS na dapat ganito, diretso mo lang. Ganon din po ang obedience. Yung tiwala natin sa direction ni Lord. Kahit maulap ang paligid, yung buhay po ni Joseph, tinuturoan po tayo that obedience may not make life easier, but it always makes life meaningful. Hindi man madali ang buhay kapag sumunod ka kay Lord. Mahirap yan ha. Yung susunod ka kay Lord, tas lahat ng barkada mo naglalasingan, tas ikaw hindi ka umiinom. Yung lahat ng barkada mo nagko-compromise sa truth, tapos ikaw hindi mo ginagawa yon. Hindi madali yon kasi ginagawa ng marami. Enjoy na. Mga kapatid, yung pagsunod sa Diyos, hindi siya ganun kadali. Pero it makes our life meaningful. Kaya mga kapatid, ang sarap mabuhay ng isang buhay na sumusunod po sa ating Panginoon. Meaningful life. Let me close with this. Interruptions are God's invitation. Invitation saan? Invitation na magtiwala, invitation na manahimik, invitation na makinig, invitation na sumunod, invitation na maging pagpapala. Imagine mo, out of many na lalaki, siya yung ginamit ng Diyos na maging foster father ng Diyos na magkakatawang tao. Doon dumating yung pinakamalaking miracle sa kasaysayan ng human history. Sabi ng Bible, Emmanuel, God with us. Naparito ang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos. That's an amazing event. Unexpected interruption. So how should we respond when God's plan interrupts our own plan? Number one, respond with compassion. Compassion, keep your heart right. Respond with clarity. Seek God's word. Every time na may pinagdadaanan ka, na parang, alam mo yun, panira sa plano to, seek God's word. Baka may ginagawa si Lord at may gustong sabihin sa'yo si Lord. Pangatlo, respond with compliance. Obey without delay. Mga kapatid, importante ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Bago po tayo magdiwang ng ating Kapaskuhan, may mga pinagdadaanan po tayong matitinding problema. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, God is with us. Emmanuel, kasama po natin ang ating Panginoon. At sa mga panahon na bigat ka na, sa mga panahon na confusing ang situation, gusto ko sabihin sa iyo na may Diyos na nagbibigay ng tamang direction sa atin. Pakipag-usap ka sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga, tanghali, hapon, gabi. Lord, ito pong nakikinig ngayon sa inyo pong mensahe ay may matinding pinagdadaanan. I don't know her or I don't know him personally, but one thing is for sure, Lord, kilala mo siya. At alam mo yung mga interruption na pinagdadaanan niya ngayon. Lord, make him realize that interruptions are God's invitation. Invitation to para lalong magtiwala sa inyo. Invitation to para lalong maging tama ang aming puso. Invitation ito para lalo naming isik ang salita mo. Invitation ito para lalong sumunod sa inyo.
Kaya Panginoon, samahan mo ang kapatid kong ito na may matinding pinagdadaanan. At kung ikaw naman ay first time mo makapakinig dito sa mensaheng ito, let me just share with you while we are praying right now the good news of Jesus. Lahat po tayo nagkasala, hindi po tayo makakapasok sa langit because of our good works. Our good works, according to Isaiah chapter 64 verse 6, ay isang maraming basahan sa harapan ng Diyos. So therefore, kahit gaano kakabait, di ka makakarating ng langit kasi perfection ng requirements. Buti na lang, God made a way. He sent His one and only Son, Jesus. Emmanuel, God is with us. His name is Jesus. Siya ang namatay sa krus para bayaran yung mga kasalanan hindi mo kaya kahit minsan pagbayaran. Siya yung namatay sa cross para once and for all i-reconcile ang fallen world, ang mga tao sa isang perfect God na sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus, may chance kang makapasok sa langit because of what God has done on the cross. Put your faith in Christ, repent of your sins, at sabihin mo, Lord, I believe in your finished work. And starting today, Lord, as a sign ng aking tunay na repentance at paglalagak ko ng aking pagtitiwala sa tinapos ni Kristong gawa sa krus, Lord, magpapatuloy ako. I'm gonna find a Bible-believing church like this. I'm gonna find someone who will mentor me. I'm gonna find a life group na kung saan kasama ko mag-journey for me to grow deeper sa aking Christian walk. Lord, pagpalain niyo po mga kapatid ko ngayon. I pray for renewal, restoration, and direction, Lord God. Bigyan niyo po sila ng direction sa lahat po ng kanilang mga challenging moments sa pinagdadaanan nila. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, parangal, pagsamba, at pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ng sumabay sa panalangin na to ay magta-type ng Amen and Amen. Praise God! Purihin po ang ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And I hope na sa susunod pong linggo, sasamahan niyo pa rin po ako, si Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus, para po sa ating month-long series. Ito pong December series entitled, You Better Watch Out. Life-changing lessons from the birth of Jesus. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you next week.